So mga kamamay, ngayon usapan naman natin ngayon kung ano ba ang naiisip ng isang lalaki kapag hindi siya nagpaparamdam sa inyo. Yes mga kamamay, kasi minsan talaga sinasadya na po ng mga lalaking hindi magparamdam. Okay? Lalo na tinitiis nila kayo, lumalayo sila sa inyo. So meron silang iniisip o naiisip sa inyo kapag o oras na hindi sila nagpaparamdam. At yan nga mga kamamay ngayon, ang ating pag-uusapan. Yan ang aking isi-share sa inyo para naman kahit papano bilang mga babae, meron kayong idea sa tumatakbo sa isipan ng bawat kalalakihan. Kung ano nga ba ang naiisip nila, iniisip nila sa inyo, oras na hindi sila nagpaparamdam. Kaya mga kamamay, sa videong ito, okay, sana po tapusin ninyo kasi makakapulot po kayo ng mga tips and advice na maaari pong magbago ng inyong pananaw tungkol sa mga lalaki. And also, bago ko simulan yung ating topic ngayong umaga na to, so at the end of this video, pipili tayo ng isang comment about sa mga nagtatanong sa atin and humihingi ng kahit siguro pahapyaw na advice sa kanilang mga pinagdadaanan. Okay? So dahil priority ko po kayo mga kamamay, mamaya sa hulihan ng video, baka ikaw na ang mapipili kong i-advise. Okay? Pero hindi po natin papangalanan para syempre sa inyong security rin. Alright? So ngayon, simulan na po natin kung ano ba yung mga bagay na naiisip ng isang lalaki sa mga oras na hindi sila nagpaparamdam sa inyo. Ito yung unang bagay. Naiisip niya na kung hanggang saan ang magiging paghahabol mo. Yes, mga kamamay, minsan kasi may pride talaga. Ay, mali pala, hindi minsan. Madalas pala, mataas at may pride ang isang lalaki na isipin to sa inyo. Oras na hindi sila magparamdam, iniisip nila na hanggang saan kaya ako hahabulin ng babae na to. Tingnan natin kung hanggang saan ang pagiging low value nito. Kasi pag hindi ako nagparamdam, alam ko hahabulin ako nito eh. Sigurado ako pag hindi ako nag-message dito, alam ko magiging need ito sa akin eh. So mga kamamay, iniisip nila kung magiging low value ba kayo, kung anong magiging moves ninyo, kung hanggang saan ang magiging paghahabol nyo sa kanila. Okay? Yung pagiging tanga nyo sa kanila, kung hanggang saan yan. Kaya please mga kamamay, lagi kong sabi sa inyo, lagi kong pinapatama sa inyo, pinatatamaan kayo na dapat sa mga oras na lumayo ang isang lalaki, dapat hindi nyo hinahabol. Kayo man ang may kasalanan o wala, dapat hindi nyo tinataglay ang paghahabol sa inyong sarili. Eh, bakit naman kamamay? Ako nga yung nagkasala eh. Ako nga yung nakagawa sa kanya ng kasalanan. At high value yung lalaki. Di ba dapat kailangan habulin natin yon? Hindi po natin kailangan habulin. Kung nakagawa kayo ng kasalanan, mag-sorry kayo ng ayos, makipag-usap kayo ng maayos. Kailangan yung sincerity nandun, na hindi mo sinasadya ang kasalanan, na handa kang magbago. Okay na po yun mga kamamay. Kaysa dun sa paulit-ulit na parang wala yung sinseridad. Parang yung sorry mo parang hindi bukal sa puso mo. Mas maganda yung sincere. Ganyan po mga kamamay ang nahingi ng sorry sa kanya. Kung gusto mo siyang habulin, yun lang po ang gagawin ninyo. Simpleng humingi ka ng sorry, sabihin mo sa kanya na hindi na mauulit, hindi mo sinasadya. Dapat may sincerity sa sarili mo, hindi yung maghahabol ka na maghahabol. Kaya po iniisip ng isang lalaki, oras na maghabol ka sa kanya, kung hanggang saan mo ba gagawin to sa kanya, kung gaano katagal, kung anong magiging reaction mo. Yan ang naiisip mga kamamay ng isang lalaki, oras na hindi sila magparamdam sa inyo, kung hanggang saan ka maghahabol para sa kanila. Okay? So maliwanag tayo dyan mga kamamay ha? So next, iniisip niya ang kalagayan mo. Yes mga kamamay, kapag biglang hindi nagparamdam ang isang lalaki, tiniis ka ng lalaki, nag-no contact rule ang isang lalaki, alam mo, naiisip niya yung kalagayan mo. Ano ba yung magiging mararamdaman mo? Ano ba yung magiging reaction mo? Ikaw ba ay iiyak? Ikaw ba ay magmumukmok? Ikaw ba ay mag-iinom? May mga babaeng ganito. Once na sila ay ginost, once sila ay iniwan sa ere,
nagiinom po yung mga yan. May mga babaeng ganyan, pero hindi ko po ini-advise na mag-inom po kayo. Yung tipong mag-iinom kayo na mag-iinom sa araw-araw para lang mawala yung nararamdaman yung sakit para sa isang lalaki. Hindi po. Pwede kayong mag-inom, isang beses lang, pero after nun, kailangan yung bumangon. Pero after nun, kailangan yung isipin na kailangan nyo rin nga maging matatag, maging malakas. Okay? Kung alam niyo na nag-no contact rule pa yung isang lalaki, siya na yung gumawa ng kasalanan, okay, sabihin na natin yung masakit kasi hinahanap-hanap nyo yung nakasanayan ninyong pagmamahal galing sa kanya, pero hindi nyo kailangang habulin yung mga lalaking hindi nagpakita ng pagpapahalaga sa inyo. Alamin nyo yung worth ninyo, yung value ninyo, okay? Learn to analyze the situation first. Kung karapat-dapat bang habulin tong lalaki na to sa kabila ng mga ginawa niyang kasalanan sa inyo, dapat alam niyo po yon. Hindi po dapat kayo nabubulag, okay, sa mga bagay-bagay na akala nyo tamang ginagawa na habulin sila. Kaya mga kamamay, sa mga oras na hindi nagpaparamdam yung mga lalaki, naiisip po nila ang kalagayan ninyo. So, maliwanag tayo dyan, ha? So, next. Naiisip din niya yung mga nakaraan nyo. Yan, mga kamamay. Sabihin na natin, lumayo nga siya, hindi nagparamdam. Tiniis kayo. Sigurado po ako na maiisip at sasagi sa kanyang isipan yung mga masasayang alaala na pinagsamahan ninyo sa nakaraan. Yung mga tawanan, yung mga paggala ninyo, yung mga kulitan, yung mga kalokohan ninyong dalawa na magkasama, lahat yan sasagi sa kanyang isipan. Mamimiss ka niya, hahanapin ka niya. At depende na rin mga kamamay sa mga naging ugali at mga iniasal ninyo sa kanya. Mamaya, mas lamang pa yung mga katoksikan ninyo sa kanya noon. Kaya sa halip na mas maaalala niya yung mga masasayang alaala, yung mga katoksikan po ninyo sa inyong relasyon ang naaalala niya. Kaya mangyayari, sa halip na balikan ka, iiwanan ka. Kaya sabi ko palagi mga kamamay sa inyo, wag na wag kayong magiging toxic sa inyong relasyon kasi balang araw, magto-throwback yan. Balang araw, yan ang maaalala sa inyo ng isang lalaki. Kaya sa mga oras na siya ay hindi nagpaparamdam, hindi nagbe-message o nag-no contact rule sa inyo, maiisip talaga niya yung mga nakaraan nyo. Kaya ang advice ko, gumawa kayo ng masasayang alaala, wag yung mga katoksikan ninyo. So maliwanag tayo dyan mga kamamaya. So next, iniisip din niya kung tama ba at kung hanggang saan niya gagawin yung hindi niya pagpaparamdam. Minsan kasi mga kamamay talaga, maraming mga kalalakihang ganito, sila na yung nakagawa ng kasalanan, sila na yung lumayo, okay? Sila pa yung may ganang magtaas ng pride. Ngayon, kapag ginawa nila na hindi magparamdam, naiisip din naman nila. Minsan nandun din naman yung pagmamahal, may pagmamahal pa rin. Naiisip nila kung tama ba itong ginagawa ko, na hindi ako magparamdam kahit ako yung may kasalanan. Kahit naman may mga sungay ang mga yon, naiisip pa rin nila yun paminsan-minsan kasi naaawa din sila. At ayoko naman na maawa sila sa inyo. At dahil lamang sa awa, babalik sila. Ayoko nung ganun. Okay? Pero sabi ko nga, naiisip yan ng isang lalaki. Kung hanggang saan o kung tama pa ba yung kanilang ginagawang hindi pagpaparamdam at kung hanggang saan nila ito gagawin. Okay? As long as habol ka ng habol, lalo kang titiisin ng mga yan. Pero kung hindi ka magpaparamdam, hindi ka maghahabol, uunahin mo ang sarili mo, ibabalik mo ang respeto at pagmamahal dyan sa sarili mo, lalong mas madadali mga kamamay ang pagpaparamdam niya sa inyo. Yung paniniis nila sa inyo, mas mapapadali na mawala. Totoo ba yan kamamay? Paano mo nasabi? Syempre, wala na siyang dahilan pa para gawin at patagalin yung paniniis niya dahil wala na yung babae, wala na yung isang ikaw na nagtsatsaga sa kanya, na naghihintay, na naghahabol. Kaya sabi ko, ganito kahalaga ang hindi niyo paghahabol sa isang lalaki. Lahat mamamatay sa kanya, lahat mawawala, yung pride bababa, yung pride babagsak kasi wala na yung tao na pinagtataasan niya ng pride, lumayo na, hindi naghabol, hindi naging effective ang kanyang paglayo. Kaya please, sa lahat ng bagay mga kamamay, wag na wag kayong maghahabol. Pwede kayong mag-sorry, pero wag kayong magpapakita ng paghahabol. Yan lang mga kamamay ang ilang mga bagay sa ngayon na po pwede nyong gawin, okay, o po pwede nyong malaman sa mga oras ng isang lalaki hindi nagpaparamdam. Yan po ang kanilang mga iniisip.
Ngayon nga, sa hulihan ng video ito, bago po natin ito tapusin, promise ko sa inyo, sasagot tayo ng, okay, isa lang katanungan, kasi baka maging mahaba yung advice natin dito. Isang katanungan sa comment section. Kaya ini-advise ko po sa inyo from now on, okay, mag-iwan na po kayo dyan ng inyong mga situations and pag-usapan natin yan at the end of this video, alright? So, yun lang, mag-subscribe lang kayo, mag-comment, mag-subscribe, mag-comment, at syempre mag-like. Yun lang po ang hinihiling ko. So, ito po yung katanungan galing sa ating isang writer na lang natin. Kamamay, okay pa ba yung bihira na nga siya magparamdam dahil sa alam niya na naghahabol ako sa kanya? Minsan nakakarinig pa ako na minumura niya ako, nilalait. Kaya kamamay, nung di na siya nagparamdam, ngayon nirestrict ko na siya at di na rin nagparamdam. Okay, so mga kamamay, kapag ganito pong bihira o napapansin po ninyo na ang isang lalaki ay hindi na po kagaya ng dati, kung dati na-feel ninyo, madalas siyang magparamdam, lagi siyang nagme-message, nagsasabi ng I love you, ang sweet niya sa messages, pero ngayon naramdaman nyo na parang bibihira, nabawasan na po yung sweetness niya sa inyo. Tapos, alam pa niya na naghahabol kayo kasi yan din po talaga kadalasan ang nagiging dahilan kung bakit sila ay lumalayo, hindi nagpaparamdam, yung paghahabol ninyo. Pag nasanay po sila na palagi ka lang nandyan, yung message mo, sunod-sunod, lagi kang tumatawag, lagi mong gusto siyang makita, sila na po yung lumalayo at umiiwas. Yan po ang kaisipan, yan po ang principle ng pag-ibig, mga kamamay. Pag nasasanay po silang lagi kang nandyan, kaya bawasan niyo po yung paghahabol ninyo para sila ang makamiss sa inyo. Pero syempre, magpupunla po kayo ng masasayang alaala. Kailangan hindi po kayo toxic. Kailangan maayos po kayo. Responsable po kayo. Tinutulungan niyo po siya sa lahat ng bagay. Sa madaling sabi, hindi po puro problema ang ibinibigay niyo sa kanya. Para sa ganon, hanapin kayo ng mga yan. Okay, para sa ganun, mamiss kayo ng mga yan. Yan po ang advice ko sa inyo mga kamamay. Okay, so kung minumura ka na, nilalait, iba na pong usapan yan. O nawawala na po yung respeto, nawawala na po yung pagmamahal kapag kaganyan. So ngayon pa lang mga kamamay, sinasabi ko na, kung nakakarinig ka na ng masasakit na salita, learn to bring back, okay, the respect sa inyong sarili. Know your value. Kung alam nyo namang wala kayong ginagawang mali, wala kayong ginagawang kasalanan, please, mahalin nyo naman ang sarili ninyo. Walang ibang magmamahal dyan kundi kayo, mga kamamay. Yan sinasabi ko sa inyo. Tama naman na huwag kang magparamdam. Huwag mo nilang i-restrict. Baka sabihin niya, alam mo yon, parang nagalit ka. Huwag ganon. Paramdam mo lang sa kanya na umiiwas ka sa kanya, hindi ka na ganon hindi ka na ganon alam mo yun, ka-focus sa kanya, maging busy ka sa ibang bagay. Yun lang ang may apply, yan lang ang ipapayo ko sa inyo mga kamamay. Basta, mahalin niyo ang sarili ninyo, huwag kayo masyadong maghabol para tumaas ang value ninyo. Okay? So, sa ating writer, so maraming salamat sa pagko-comment and doon sa mga gusto rin magpa-comment kagaya nito, so mag-comment lang po kayo sa baba. So, one of this video, baka tanong nyo naman or sitwasyon nyo naman ang ating pag-usapan. So, muli mga kamamay, yan lang muna ang ating topic ngayong araw na to. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Lagi niyo pong tatandaan yan. Sa mga gusto magpa-advise, pwede niyo po akong tawagan. Pwede niyo po akong i-message. So, yun lang mga kamamay. See you for our next vlog. Paalam.